Hi, good morning everyone. Today is, ano na bang date? 1 a.m. 36. And the date should be December 28, Sunday. So, ba't gising ang ante? Kasi po, nasanay na ang body clock ko sa pagko-call center. Ewan ko kung, ewan ko again kung tatagal ako doon. Pero so far, thank God, napakabuti ni Lord sa akin kasi halos lahat ng prayers natin ay nabibigyan kasagutan. Sino ba yung mga natakot ako? May tao, wait lang. So, ayun na nga, back to reality. Ang topic today is about dun sa 1 month notice sa Hong Kong. So, may nagtatanong kung kapag hinulog daw ba is effective. Yes po, effective yon. Lalo kapag hinulog mo siya at tama yung address, lahat ng details, lalo yung para sa contract mo, tama lahat ng details ng number ng contract mo, mapapaano po yun, mapapabisa. Kahit mababaw, pero kung mababaw yung dahilan, pero kung mababaw ang dahilan, kunyari homesick ka lang, hindi mo kaya yung bata, gaganunin. Kasi bago ka makarating diyan, 'di ba, tatanungin ka ng maraming beses ng agency. Kung kaya mo ba homesick? O kaya mo ba ang mag-alaga ng bata? So, kung ayun ang, syempre nag-oo tayo, 'di ba? So, kung ayun ang idadahilan natin, kasi hindi natin kayang trabaho, hindi natin kayang bata. So, pag nag-apply ka ulit ng Hong Kong, magiging questionable na yun. Kung sasabihin mo na naman sa interview kapag babalik ka ng Hong Kong, kaya ko yung bata, kaya ko yung homesick, tapos magda-doubt na sa'yo ang immigration para bigyan ka ulit ng panibagong visa, if ever. Pero kahit anong reason naman, for the first attempt na mag-break ka ng contract, tatanggapin nila yun kahit ano ang reason. Ano bang mga safe na reason para makauwi ka at magkaroon ka ng malaking chance makabalik sa Hong Kong? Family problem, ganyan. Huwag mo na lang, hindi ko sa tinuturuan kayo na magsinungaling. Pero kasi, kung sasabihin nyo na hindi ko kaya yung sa amo ko kasi ganito ganyan, gutom, ganyan ganyan. Kung sasabihin nyo yon, may malaki rin ang possibility na mapag-initan kayo ng amo. Sasabihin din nila sa inyo na nag-apply ka, sabi mo sa interview, kaya mo homesick, kaya mo yung ganito, kaya mo yung ganyan. Bakit ngayon hindi mo magawa, 'di ba? So, magandang i-reason out, or kung totoo naman yung sitwasyon mo is family problem. At kung nagbabala ka bumalik ng Hong Kong, medyo ayun yung safe na i-reason para if ever next time, ma-interview ka ulit, mabigyan ka ulit ng chance magkaroon ng visa, is hindi sila magda-doubt sa kakayahan mo. Kung kaya mo ba homesick, kaya mo ba mag-work, right? Tapos, ang sistema po, kapag naghulog kayo, kunyari, ngayon kayo naghulog, December 28, 28 ba? Makakalimutin ng babaeng ito eh. 28, gagi, malapit na yung bagong taon. December 28, 2025, kapag ngayon kayo naghulog, ang last day nyo po is going to be January 28, 2025. 1 month po yun, kaya po 1 month notice. Pero kung sasabihin natin, ngayon kayo naghulog, pero ang sahod nyo supposedly next month is January 3, January 2, papasahurin pa dapat kayo nun ng isang buwan. Tapos after nung January 2, kunyari sumahod kayo January 2, January 3 up until January 28, ayun yung sasahurin nyo bago kayo bago kayo bumaba, rather. Dapat, ang makukuha nyo po doon na inclusion, pag nagbaba kayo ng 1 month notice is yung days ng tirenabaho nyo up until nung last day, ticket, tapos travel allowance sa 100. Supposedly, meron kayong 14 days or 10 days na mag-i-stay sa Hong Kong. Not sure about sa ilang days pero do your research po.
mag-Google kayo, prepare yourself, 'di ba? Nakarating nga tayo diyan eh. So, habang andyan, mag-Google, alamin yung rights. Wala naman masama kung aalamin mo yung rights mo. Mas maganda yun. Pero dapat ilugar natin yung magiging natin, pag-approach sa rights natin, okay? Para safe din tayo. Ayun, alamin mo kung ano yung mga dapat ibabalik sa'yo ng amo mo bago ka bumaba. Like ticket, travel allowance sa 100 Hong Kong dollar, at saka yung last days na trinabaho mo sa kanila. Okay? Ayun po. Kung hindi man ibigay yung, dapat meron kang 10 days na pwede ka mag-stay sa Hong Kong kahit wala kang visa. Kasi pwede ka mag-apply sa mga agencies dyan. Well, sagot mo naman na yung pag-i-stay mo, lalo yung accommodation and food. Pero malaking chance, maganda na yung maganda yung ganong setup kasi, again, pwede ka makahanap ng mas ma-okay na amo. Tapos may idea ka na sa kalakaran, diba? May idea ka na sa rights mo. So, kung maganda naman yung release paper mo at maganda yung reason mo sa pag 1 month notice, may possibility na makahanap ka ng amo. Tumatanggap naman sila ng mga break contract or terminated. Try mo lang, huwag kang makinig sa sasabihin ng iba na, hindi ka tatanggapin kasi try lang ng try, diba? At kung ipiting ka ng amo mo at sabihin, hindi, ngayon na ang ticket mo, ngayon ka na aalis, wala ka ng 10 days para maghanap ng amo. Uy, wag po kayong pumayag. Pera na lang kung uwi na kayo. Kasi karapatan po natin na mag-stay ng few days sa Hong Kong. At para gawin yung gusto natin, di ba? Kahit wala tayong visa. At make sure na within that day, ay prep ka na para umuwi. Huwag ka mag-overstay kasi pwede kang hulihin. Lalo kung wala kang mape-present na mga document kapag nasita ka ng police. Okay? Ano pa? Ayun kasi ang common eh. Kapag po naglaglag tayo, ay naghulog tayo sa green box ng 1 month notice, matik yun within few days pupunta yun sa amo mo. Kung ano man yung reason mo dun, mababasa nila. Kasi magbibigay ka rin naman ng copy sa kanila, di ba? So better, maglagay ka ng safe reason para wala masyadong kuda, wala masyadong doubt if ever babala ka pa na bumalik sa Hong Kong, hindi ka mahirapan ulit kumuha ng visa. Pero kung gusto mo naman talagang ilahat-lahat at mayroon kang courage to do so, edi go, diba? At huwag kayo matakot. Alamin nyo lang yung rights nyo, do your research. Nakarating nga tayo dyan eh, diba? Makakauwi tayo na ligtas. Ganun palagi. At hindi ka matatalo kahit kailan, basta nagdarasal ka. Kung anong gagawin mo, kung anong ginagawa mo, lagi mo ipagpasa Diyos. Kasi hindi ka nung pababayaan ni God. Ano nga bang mga ganap? Charis. So far, okay naman dito sa Pilipinas. Nakaka-survive naman tayo. Kala ko, after 5 years ko abroad, makakapag-Christmas ako with family. Pero, it's a prank. Nag-Christmas ako sa trabaho. Tapos magbabagong taon din ako doon sa trabaho ko. Pero okay lang din naman kasi uuwi ako na merong anak na uuwian. Tsaka medyo enjoy ako dito. Nakaka-stress sa Pilipinas kasi nasanay ako na may perang palagi na dumarating monthly tapos medyo malaki siya, diba? Tapos dito, sakto lang, pang survive lang. Pero ang sarap sa pakiramdam na uuwi ka para mag-spend ng rest mo sa family, with your son, diba? With my son pala. Ang ganda ng twist. Ang gulo ng 2025 ko, pero ang ganda nung turns at saka twist niya sa ending. Kung kaya ko, from being an OFW, tapos makabalik on track dito sa Pilipinas, mas kaya nyo yun, diba? Huwag mong isipin, kunyari nasa abroad ka, pag umuwi ako, paano na yung pamilya ko, paano na yung ganito. God will always give you right ways. Makinig ka lang, mag-stay still ka lang, manalig ka lang, magdasal ka lang.
At gawin mo rin yung best mo. As long as wala kang ginagawang masama, laging aayon sa'yo yung pagkakataon. At ipag-pray mo lang lagi. Proven and tested ko na yan. Oo, daraan ka sa point na may mga araw na suko na talaga. Pero, lagi kang bibigyan ni Lord ng dahilan para tuloy lang. Walang susuko. Ganun. Ang dami kong ano yun. No? Pero pag kayo na yung nasa sitwasyon, naiintindihan nyo rin ako. Ang taba ako dito sa Pinas eh. Taba. Pero yung sugar ko, hindi ako sure sa sugar ko. Magbabagong taon na. What the heck? Alam nyo, hindi ko akalain masusurvive ko tong taon. Sobrang litong-lito ang babaeng ito. Sobrang naligaw ako nung mga nakaraang buwan. Tapos doubted ako sa sarili ko. Sa tinatahak kong track. Lagi akong kaya ko ba to? Parang lagi akong behind dun sa learning. Pero still, diba? Nandun ako sa posisyon na araw-araw nakakapasok. Kahit alam ko marami akong dapat pang-aralin. Marami akong dapat pagpukosan sa buhay at sa trabaho. Lito ang babaeng ito, pero lagi akong ginaguide ni Lord. Pinapabangon. So, kung ikaw dyan sa abroad ay medyo doubted sa sarili, masyadong nilalamon ng mga isipin, mag-pray ka lang. At kung nagbabala ka magbaba ng 1 month notice, think 100 times. Kasi andyan ka na. Kung pagod ka, magpahinga. Okay? Kung hindi mo kaya yung trabaho, sabihin mo muna sa amo mo, open up. Okay? Baka may mga maging adjustments. Diba? Tapos, pag day off mo, mag-day off ka, mag-church ka. Or, gala ka, tignan mo yung ganda ng paligid. Libutin mo yung Hong Kong. Walang masama doon, diba? Basta, kilalanin mo lang yung mga sasamahan mo. At kung independent ka naman, try to explore, try to unwind. Magpaspa ka kung mayroon kang extra pera, di ba? Huwag mong masyadong damutan yung sarili mo sa mga kinikita mong salapi. Kumain ka ng masarap. At the end of the day, ikaw kasi yung nagtatrabaho. Dapat sa sarili mo muna ikaw nag-i-invest. Kasi kapag nakahubog ka ng maayos, kapag well-maintained ka, kaya mo harapin lahat. Diba? Kaya mong harapin yung mga mahihirap na sitwasyon with grace. So, kung nagdadoubt ka sa sarili mo at sumusulpo ka sa sitwasyon mo ngayon, try to prioritize yourself, reflect, mag-isip maigi, at mag-pray palagi. Nandyan ka na, huwag mo sayangin. Okay? Sinasabi ko to sa inyo kasi may realization ako na sabi ko sa sarili ko, nga no, parang sayang. Ganun ang ko. Nung mga nakaraang buwan na diskarel talaga ako. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, ganun, Lord, ayoko na. Sabi ko, ganun. Pero hindi tayo pwede sumuko. Diba? Kawawa ang bata, yung maiiwan ang anak. Sabi ko, sayang yung Hong Kong, sayang yung Saudi, ganyan. Siyempre, andito ka na sa Pinas eh. Wala ka ng choice, kundi kayanin lahat. Pero naisip ko rin, at the same time, baka experience lang yun. Diba? Chapter close, pero hindi yung buong buhay ko yung natapos. Lang siya? Topic or era lang siya ng buhay ko. Ganun. Pagtapos nun, let go and let God move forward. Diba? Habang may buhay, may pag-asa. Kung lagi mong iisipin na, hindi ko alam kung paano ako magsisimula, kung paano ganito, ganyan. Basta, mag-stay ka lang. Magpatuloy ka lang. Kasi along the way, mahahanap mo naman yung mga dapat makatulong sa yung tao, mga magbibigay sa iyo ng lesson, mga tutulong sa iyo para makapunta ka sa next step. Alam mo yun? God will always find a way for you. Ayun ang punto doon. Medyo magulo to, yung mga sinasabi ko kasi
Kagising ko lang eh. Charot. Pero, dun sa 1 month notice, for sure yun, kapag po nagkulog kayo, matik yun, 1 month na lang yun. Basta magbigay kayo ng copy, mag-iwan ka ng copy sa sarili mo at magbigay ka ng copy sa amo mo. At pag sinend mo naman sa WhatsApp, diba, picturean mo yung letter mo, isend mo sa WhatsApp. Tapos, pag nasin niya, i-screenshot niya. Para kahit burahin niya, or sabi niya, hindi ko na-receive, wala kang binigay, wala kang sinend sa WhatsApp. Meron kang patunay na nasin niya yung message about dun sa letter. Okay? At ano pa ba? Ayun palagi kasi ang nagiging tanong sa akin. Sa mga gusto sumuko. Hindi ko kayo in-encourage sumuko Pero ito ay para hindi rin kayo mangapa kung paano gagawa ng letter. Kasi may mga napanood ako dating vlog. Sobrang ang daming tanong sa vlog na ang daming butas, hindi kumpleto yung yung information. Kaya ayun, nag-try lang ako mag-share ng experience ko. Well, ako, hindi ko natapos yung 1 month notice kasi na early release ako. Ang naging usapan na kasi namin ng amo ko noon is dapat babalik ako ng Hong Kong. Pero, while I was on the Philippines, pinapaano niya sa akin, sabi niya sa akin, gawa ka ng letter na pinapawalang visa mo yung 1 month notice mo kasi 'di ba babalik ka sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay ma'am, sabi ko gano'n. Pero hindi ko na naasikaso. Kasi ang dami na busy ako sa kay mama sa ospital. Tapos ayun, hindi ko na nilift. Kaya practically ang naging ending ko ay nagbaba ako ng 1 month notice. At ayun, ang makikita sa record ko, for sure, yung 1 month notice ko kasi hindi siya na-lift. Pero, na-early release ako, nag-emergency leave ako nun. Dapat talaga babalik ako eh. Ayun mga isa sa hihinayangan ko. Pero wala na tayong magagawa dun. At saka, tingin ko God's way na rin to. Para makapag-divert ako sa ibang field naman. Ma-experience ko naman yung ibang work atmosphere. Sorry. Kung kaya ko, kaya nyo rin yun. Kayang-kaya nyo rin yun. Huwag kayong matakot magsimula ulit. Okay? Again, this is Angie from T-Mobile Prepaid. Sa call center kasi may mga spiel kami doon. So far ngayon, medyo bihasa na ako sa mga na ko na siya na lagi ko na siyang nasasabi kasi araw-araw na kami nagko-call eh. Babad na eh. 6 hours call time, tapos minsan queuing. Queuing is yung maraming call. Ngayon, puro avail. Kasi nag-holidays. Kaya lagi kami na-uwi ng maaga. Putik, 1:00, 2:00 na madaling araw. Parang aswang. Kung pwede ko lang, di pa rin eh. Ang mahal ng pamasahe. But anyways, God is good, God is great. Napakabuti niya at binigyan niya ako ng panibagong start. Hope ko lang palagi is magtuloy-tuloy na to at maging maayos ang lahat. Sana ang next year vlog na natin ay sana masaya. Sana maganda ang pasok ng taon sa ating lahat, no? Mag-pray lang po tayo palagi. At kung meron ka naiisip gawin, palagi mong idulog sa Diyos, ipagpasa Diyos. Diba? Kasi God will give you a sign. God will give you the right path. Hindi ka niya ililigaw. Hindi ka niya bibigyan ng senaryo na ikakasakit mo o ikakawala mo sa mundo. Diba? Lagi ka niyang gagabayan sa maayos na buhay. Matuto ka lang manatiling manalig, mag-antay. Napakabuti ni Lord. Kaya huwag tayo magda-doubt sa Kanya. Okay? So, ayun. Bye for now. Bye for now, center. Sana maging maayos lang lahat para sa atin. Okay? Ayun lang. Janet.